Mayabang. Bakit may mga influencers na mayabang na? Pa-humble nung nagsimula pero nung sumikat na, delusional na. Nawala na ng moral compass. Ito yung 5 dahilan kung bakit. Yung pang-4, nako solid. Comment mo na lang kung sino naisip mo sa mga babanggitin ko. Number 1, porket marami ng followers, power trip na. Kapag kasi lumaki na yung following o yung followers, yung ibang influencers, feeling nila above the rules na sila. May pakiramdam na entitled sila sa special treatment. Libre sa restaurants, discounts dito, discount doon, VIP access o yun ngang VIP treatment na. Dahil nga sa kanilang online clout. Madami nang nababalita na ganyang mga behavior, di ba? Na yung influencer humihingi ng libreng produkto o serbisyo kapalit ng exposure o yung ipopost nila. Actually, okay lang naman yan basta tama ang approach. Alam mo yung decente, professional, marketing mileage kasi yan sa brand o sa negosyo na pwedeng mag-translate into sales, di ba? Yung binild ng influencer na dami ng followers o yung lakas ng kanyang engagement, mapapakinabangan yan ng brand o ng negosyo. Hindi din kasi madali mag-build ng social media presence. Hindi yan instant na overnight, after ilang months, madami ka ng followers, di ba? It takes consistency, creativity, a lot of time and effort. At napakagastos niyan, lalo na kung organic growth. Hindi yung paid followers o ads o binili yung account. So ergo, therefore, panalo ang brand o yung negosyo pag pinost nga naman ng influencer. Gets naman yon, understandable yon. Pero dapat maayos ang negosasyon. Walang sobra-sobrang demands, may respeto dun sa owners o dun sa negosyo. At syempre, yung collaboration dapat win-win for both influencer and business owner. Kapag kasi sobra-sobra yung hingi tapos hindi naman matapatan ng valuable na content or konti lang yung feature nung influencer dun sa negosyo, dun na lumalabas yung power trip o yung entitlement. Nakakainis talaga yon. Kasi ako, influencer and business owner at the same time, so naintindihan ko both sides. At tandaan natin na kahit viral ka na, dapat humble ka pa din. Ang masakit na nangyayari minsan, pag dumami ang followers, nagiging abusive na. Number 2, parasocial illusion. Ito yung I'm the main character syndrome. Dahil sa parasocial relationships, nararamdaman nung influencer na parang close na sila nung mga followers niya o nung kanyang audience. Tipong feeling niya besties na sila kahit naman one way lang naman yung interaction. Dito na pumapasok na sila yung bida sa lahat ng eksena. Main character energy ang peg. Kahit minsan ay nasa mali na sila. Maaaring mag-lead to sa delusion na lahat ng ginagawa nila ay tama na o dapat tanggapin ng publiko. Ang matindi, pag may pumuna ang response, bakit? Anong masama kong ginawa? Masama ba yung ginawa ko? Victim na bigla. O yung iba naman nonchalant lang o unbothered ang peg. Mas lalong nakakainis, di ba? Ang ganitong mindset ay nagdudulot ng overconfidence at kawalan ng accountability. Kaya minsan, ego na ang nangingibabaw. Kahit, alam mo yung kahit obvious na sablay, pinagtatanggol pa rin yung sarili. Kasi feeling nga niya ay masyado siyang mahal ng audience niya para maliitin siya. Nagiging blind na sa sarili. Wala nang self-awareness. Tapos nagre-ready na yan, nag-iisip na yan sa susunod na righteous content. Number 3, monetized personality is equals to inflated ego. Kapag yung personality ay nagiging brand o produkto, doon nagkakaroon ng identity confusion. Gets mo ba? Kuha mo. Minsan, hindi na alam ng influencer kung ano yung totoong siya at alin ay yung content lang. Nagiging performance na lang lahat ng post, caption, kwento, reaction, etc. Kumbaga, tuloy-tuloy na yung pagpapanggap. Ang constant validation mula sa likes, comments, and shares, napaka-addictive. At once na ma-hook ka dyan, nako, inflated ego ang resulta. Alam mo yung biglang feeling na ako ang tama, ako ang modelo, ako ang standard. Kaya naman may mga influencers na nagiging morally superior. Kahit sablay na yung opinion, may kasama pa tong mayabang na tone at proud. Pero ito naman, may mga hindi nakakaalam nito. Ang influencers, minsan, stressed yan, burnout yan. Overwhelmed, emotionally drained. Yun yung dala ng pressure na maging relevant araw-araw or palagi. At yan ay nakakasira talaga ng mental health. Dahil sa pressure na yan, lumalabas ang irritability at entitlement. Kahit maliit na comment lang or bash lang o puna lang, nako, gagalit agad. Nagre-react agad ng matindi. Wala na kasing patience. Wala na ring humility. Kaya advice ko sa mga content sa mga gustong maging influencer, pag pera ang basihan ng iyong pag-vlog or pagiging influencer, kapatid, panandalian lang yan. Ang importante pa rin yung character para mapabilib mo yung tao at yung value na mabibigay mo sa
mga posting mo. Ito na number 4, echo chamber effect. Ano to? Sa social media, ang mga influencers, minsan nababalot yan sa mundo nila. Anong mundo ito? Mundo ng papuri at pagsang-ayon. Kahit anong i-post nila, makakabasa yan ng mga comments na, ang galing mo sir, tama ka sir, ang gwapo mo sir, ang ganda mo ma'am, sana all, gaya mo. At kung ano-ano pang mga papuri o pagsang-ayon o pag-agree sa ginawa nila. At dahil paulit-ulit nilang naririnig o nababasa yan, naku, nagkakaroon ng false sense of perfection. Ito yung tipong kahit may sablay ng ginawa, hindi pwede silang i-correct. Aba naman, bakit? Kasi majority nga dun sa comment section, puro puso at papuri. Puro palakpak. Ngayon, pag may taong nagbigay ng constructive criticism, hindi yung panglalait to ha. Kumbaga, honest feedback lang. Ano reaksyon ng influencer? Binabara, binablock, kinuyurak na yung pagkatao, kahit di naman niya talaga kilala. Nile-label na basher o hater. Wala na tuloy room for growth or self-awareness. Kasi nga, ang mindset na, ako ang tama, sila ang mali. Ang masama pa, yung mga followers na sana ay nagsisilbing salamin, naging blind supporters na lang. Agoy. Kahit mali na, nagiging tama sa perception nila. Kinokonsinti pa minsan. Dahil nga, wala nang nagsasabi ng totoo o diretso. Delikado talaga to, lalo na't kung may impluensya ka nga sa madla. Kasi again, wala nang accountability, puro na lang ego. And number 5, clout over character. Mas importante nang dumami ang followers kaysa sa pagkatao niya. Sa sobrang gustong mag-trend, sumikat o mag-viral, may mga influencers na inuuna yung pansariling fame kaysa sa integridad, kaysa sa respeto. Gagawin ng kahit na ano, gagawin na lahat, basta magkaroon ng views, magkaroon ng engagement, basta may shares, basta magkaroon ng clout, tapos may drama, kahit pa ito ay nakakasakit na sa ibang tao at minsan nakakasira pa ng reputasyon ng ibang brands. Wala na siyang pake basta trending siya. Ang tanong, bakit mo ba talaga sinimulan to? Ano ba yung moral compass mo? At para kanino ba talaga yung content mo? Paano na yung mga bata o yung mga kabataang nanonood na walang kamalay-malay? Paano kung makikita nila hindi maganda sa mata, alam mo yung pagyayabang lang, maling values? Yan na yung magiging idea nila nung normal sa online world. Ang pagiging influencer ay may responsibilidad. Hindi lang pagpapakyut o pag-iingay. Dapat may value, may tamang asal, may respeto. Kasi sa huli, clout fades. Character remains. Para saan pa na sikat ka online pero negative naman ang impact mo sa mga tao? Hindi na influencer ang tawag sa iyo dyan. Disturber. Of course, walang perpektong tao. Ako nagkakamali din. Ikaw nagkakamali din. Ang importante, may self-awareness tayo at willing magbago. Lahat naman deserve ng second chance. We can come out as a better person pag sumasablay tayo. Ang mistakes o failures parang vitamins yan. Pampalakas, pampabuti. Basta ina-absorb mo o ini-internalize mong maigi yung lessons. Pero wag natin gamitin yung excuse para ulit-ulitin natin yung pagkakamali. Ang second chance ay regalo, hindi to karapatan. Kaya kung binigyan ka ng chance ulit, sulitin mo to. Ayusin mo. Pakita mo na worth it kang pagkatiwalaan ulit. Ang tunay na lakas, hindi yung wala kang mali, kundi ito yung marunong tumanggap, magpakumbaba at tumayo ulit na mas matalino, mas mabuti at mas totoo. Learn, grow, and go. Oh yes!